matalino ay si Solomon. Kung gusto natin maging matalino, pakinggan natin ang sulat ng anak sa kanyang tatay. Paano niya nakakita ng katalinuhan, kaalaman, wisdom, understanding? Let's talk about the life of Solomon. Okay, bali ba pag-uusapan dito si Solomon? Hindi si Deacon Boyle, hindi si Brother Eugene, hindi si Brother Nick, hindi si Brother Greg, hindi rin po ako. Diba? At hindi rin po si Brother AJ. Alam ba, wala ka si Brother AJ. Brother JM, hindi rin po. At saka si, sino ang mga tatay na nandito? Sino ang tatay ito eh? Ayan, si Brother J. Brother J. Nakita ko kasi si Brother Marcelo mga tatay. Pero maraming anak yan, dyan sa likod. Pinadala niyo minsan dito sa Sunday School. Yung mga anak-anakan niya po doon. Kalaro niya. Minsan nadadat ko nga doon. Nandun sa loob na kanyang area. Tapos sa ibang mira. Dito naman yung mga anak ni Marcelo. Okay, let's talk about the tatay. Alam niyo po dito sa talatang ito, pinamagatan ko po, my children hear my voice. Why? Ginamit ko yung talatang Proverbs chapter 4 verse 1. Sabi ito, hear ye children the instruction of a father and attend to no understanding. Bakit kayo sinulat niyan po? Yung King Solomon, ang talatang ito. Bakit kaya? Kasi minsan siya naging anak. Right. At dahil dito, gusto niyang ituro ang natutunan niya sa kanyang tatay. Tatay, pero may isusulatan natin mga anak patungkol sa buhay po natin. Di ba? At kanin po ba ay, alam niyo, gusto niyo maging matalino ang inyong mga anak? Maging katulad sila ni Solomon? Tingnan natin paano naging matalino si Solomon. Isinulat niya ito dahil naging inspirasyon niya ang tatay. Okay, sa talatang ito. So, makikita natin, the word father is used in the earthly context to refer the head of the family, at ito yung tinatawag natin cultural lineage po sa kapanahonan natin. Lagi tinatanong, sino tatay mo? Sabihin mo tatay mo kung sino, sasabihin ko kung sino ka. Kung ano daw puno, siya bunga. Yan. Sa ano lang yan sa physical. Yan. Minsan kasi, ang tatay at anak, magkakamukha, lalaki. Kaya ba ako ang anak ng lalaki? Kasi, bakuha na. That's right. Ang mga niya sa tatay niya. Okay. So dito, makikita natin, a father also, biologically speaking po, ito yung legal male parent of a child. Ang father also is also used to describe leadership, mentorship, and spiritual inheritance. So that is a father. Naku po, malaki pala ang involvement, malaki pala ang kinalaman, malaki pala po ang impluensya ni tatay. So, paano tayo makakapag-impluensya? Kaya siguro kayo ang mga anak mo matatalino, Yes. marunong silang makinig na katulad ni Solomon. Amen. Si Brother Eugene, matatalino din, mga anak niya. Dahil, nakinig si Brother Eugene sa kanyang mga anak. Bakit? Pati ka sa ulo ni tatay Dahil po sa influensya. So mga tatay, congratulations po ha. Ang ng ating pong pinaghirapan nasa ating mga anak. Kaya sila naging matagumpay dahil tatay. So dito, sa tinatawag natin, minsan mayroong tatay na tinatawag na spiritual mentors. Okay. Ito po ay ginamit po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 4 verse 15. Alam mo saan, ang sinulatan niya mga sa Corinthian Church, alam mo saan ito ang kanyang mga anak sa spiritual. Ayan. So tatay dito sa spiritual mentors. Kasama dito mga pastors, kasama mga deacon, kasama po dito yung mga matatanda sa iglesia. Ayan. So, katulad ni Brother Eugene, Yes, that's right.
Pag mga matatanda, minamanuhan ng mas bata. Right. Kaya kanina, minamanuhan ko, ayaw naman tanggapin ng pagmamano. So yan, okay, now, dito po, sa ating pong pag-aaral, ang role ng isang tatay sa tahanan ay siya po yung pinaka-pangunahing leader and mentor sa tahanan. So meaning, the home as the center place of learning. Kung tawagin po ito sa atin, school learning. Di ba sabi ng mga bata, ang ikalawang tahanan ay ang paaralan. So merong unang paaralan. At ang tahanan po dito, at ang tawag po dito ay ang ating tahanan. So it reminds fathers, as a teacher, and mentors that providing wisdom and instruction is the most important or vital responsibilities po ng mga tatay. Alam niyo kung bakit? Ipinilin po kasi sa mga tatay ang maging guro ng mga anak, maging teacher, maging responsable po tayo mga tatay. Dire-remind po ulit tayo, ano kaya matututunan ng ating mga anak sa atin? Now, sabi po sa Deuteronomy 6:7, sabi po dito, and thou shalt teach them, sabi ko doon, ayan, Deuteronomy 6:7, sabi dito, and thou shalt teach them. Daw, ibig sabihin ito, si tatay yan. Then, diligently, nang mayroong lubos na pagsisikap, may pagtsatsaga. Bakit kaya may pagtsatsaga? Minsan mga tatay, pikunin kasi. Kung napipikon, madaling mapikon. Right. Ay, hindi mga ulo mo kayo eh. Right. Ha? Oo, alam pag ano, walang manok na ulam. Naubusan mo na. Kaya nga sabi dito, si tatay, pikunin kasi nga, isinulat po siguro dito sa mga tatay na thou shalt teach them diligently. Buong sikap, buong tsaga. Walang tsaga siguro mga kailang tatay eh. Unto your what? Children, and shall talk of them when thou sittest in thine house. Siguro minsan, ang tatay magiging tahimik. Likas sa mga tatay, tahimik, hinagaan sa walang kibo. Ay, hindi ka ko di ba? So dito nagkamali dito si Propsel, si Propsel. Talk to them, when thou sittest in thine house. Ayan. Kapag nasa tahanan ka, ay dapat ay ano po, kausapin mo sila. Okay, so pag dumating sa tahanan, kausapin mo sila. Then, pag wala pa sila, alahanin mo sila, pagkain mo sila, hintayin mo sila sa tahanan. Ayan. Maghihintay po kayo. At ayan. Kahit na may asawa na, ako na kahit na may asawa na sila eh. Pag alam kong hindi pa nauwi, di ako natutulog. Di ako natutulog. So, nakihintay mo, pinitext ko. Pag hindi nag-reply, hahanapin ko yun. Lalabas ako. Pagka-drive ako, hanapin ko yun. Saan? Pero nagre-reply naman. So, waiting lang ako. Nakihintay ako. And when thou walkest by way, and when thou lies down, and when thou rises up. Hindi ka pala dapat busy tatay kapag nasa tahanan ka. Maging busy ka na kausapin ng iyong mga anak. That is the duty and responsibility ng mga tatay. Galing sa school, kausapin nyo. Kausapin nyo. Galing sa trabaho, kausapin nyo. Huwag nyo sabihin, matutulog sila, pagod sila, ayaw sila magpahinga. No, kausapin mo, sabihin nyo nun. Diba? Bago ka matulog. Sino na unang natutulog? Si tatay o ang anak? Kaya siguro sinabi dito, bago ka man lang matulog, magano. Kausapin mo sila. At bago ka gumising, bago ka siguro pumasok sa trabaho, say ito muna, ay alalahanin mo muna, tingnan mo muna, responsibilidad ng tatay ko talaga, ano po, ganon. So, kung kaya na ito muna, may kapat po natin sa kapanahonan natin. So, father is the manager of the home. Sino po yung classroom manager? Si tatay. So, responsibilidad po ng tatay ito. So, let's talk about David and Solomon. Tingnan niyo po ha. Dito po, inaalala ni Solomon ang kabutihang ginagawa ni David sa buhay, sa pagiging tatay.
yung natutunan ko sa tatay ko. Bakit? Kasi dito, sa talagang ito, sabi dito, sa verse sa verse 3, "For I was my father's son." Siya ay naging anak minsan. And then sa verse 4, sabi nito, "And he taught me also." At tinuruan din ako ng aking tatay. So yung kanyang natutunan, ito yung ituturo niya sa kanyang mga anak. Tingnan natin, isa-isay na natin. Na una, ang una niyang pasabi po sa verse 1 na sinulat ko dito, sabi dito, "Children, listen to your father's instruction." Why? Sapagkat sabi sa verse 1, "Hear ye, children, the instruction of our Father." So dito, binibigyang gising, attention sa mga anak, attention, mga anak, children. Sino dito ang mga children? Ayan. Alam mo, kami mga tatay, naging children din po kami. Si Solomon, naging child din po yan, naging anak. Ganon din po. Ilan kayo magkakapatid, Kuya Boy? 12. 12. Oh. Sa panahon na yung kukunti yun, may family planning pa yun. 12. Okay. So dito, makikita natin na kung saan, sa kapatid na tatay ko, marami din sila eh. Hindi pa kasama yung nasa labas. Loob pa. Ang usapin na yun. So dito, makikita natin na attention, sabi, makinig, makinig, makinig! Kayo mga anak, makinig kayo sa itinuturo ng inyong mga tatay. So listening is the beginning of understanding. Okay, number 1, nakinuha pa natin, children, listen to your father, and under of that, listening is the beginning of understanding. Alam nyo minsan kung bakit? Minsan kasi, kapag nagpapaliwanag ang isa at hindi ka nakikinig at sinasabayan mo rin, walang pangunawa po doon. Ang nandoon, gera. Yeah? Sagutan. So dito, listen first. Para magkakaintindihan, magkaunawan, makinig ka muna. Mga anak, huwag yung sabayan ng inyong tatay sa paliderban. Makinig daw muna kayo. Di ba? Sabi ka lang, Pastor, bakit ano? Pagkakataon ng mga tatay, magsalita eh. Gusto nyo magsalita dito, eh, bay? Ikaw pala sabi nyo, gusto mo magsalita. Dito ba? Pagkakataon nila, Father's Day na yun eh. Okay. Gusto ko sana, bagong programa naman. Mga tatay naman masasalitan dito. Ayaw manirapon sa mga anak. Ano po? So dito, listening is the beginning of understanding. Dahil dito sa verse po, sa Proverbs 1:5, sabi dito, a wise man, sabi ko doon, a wise man will hear and will increase learning. Ayan. Kaya gusto niya ni King Solomon na makinig muna kayo sapagkat ang inyong matututunan, ang inyong maririnig ay magdagdag na kaalaman. Right? Mga students, Yes. pag nasa school kayo, alam nyo, sa school, mas maraming natututunan ang nasa harapan kaysa sa nasa likod. Kaya ang mga mata ko nasa likod. Silang tinangosal ko. Kaysa ito nasa harapan. So ito yung kaalaman, kung gusto mo maging matalino, sabi kasi dito wise man eh. A wise man will hear and will increase learning. So gusto mo maging matalino, ang sabi ng Proverbs, ang sabi ni Solomon, makinig ka. Pakinggan mo ito. Sapagkat ang pagiging matalino nagsimula sa pakikinig. Okay. So, he also gained understanding and learned to solve even difficult problems. So, ganito ang sitwasyon. Alam na kung bakit hindi nasusolve ang problema? Kapag naniniwala si tatay, sinasabayan ng mga anak. So, nawawala ay iba topic kapag discussion ang pinag-uusapan. Isang topic na pinag-uusapan napupunta sa karamihan. Nauungkat pa yung unang mga pagkakamali. So, nawawala ang concentration, nadadagdagan ang mga pagkakamali. So, every time na pag-uusapan, dapat ay laging nagka-attentive ang ating attention. Before we become a wise one, we must first be willing to listen. Yan muna.
Kapag ang estudyante hindi marunong makinig, gagraduate yan ng walang alam. Correct. Ganon din ang mga estudyante. Ganon din po ang mga anak. Bago kayo maging kakay, sasabihin niyo, wala kayong alam. Paano ba maging kakay? Ayan. Isipin mo, naging anak ka minsan. Ito na si David, si Solomon eh. Naging anak minsan, pero mayroon siyang natututunan dahil nakinig siya sa tatay. Kaya pagdating nyo sa pagiging adulthood nyo, sa pagiging tatay nyo, huwag nyo sasabihin na wala kayong alam, wala kayong experience. Okay, ako po, bata rin po ako nag-asawa. Bata ako naging tatay. Pero yung nakita ko, na-observahan ko sa nanay ko, hindi ko man nakita yung tama, pero yung mali ay nakita ko na imbis na magiging tama, yun ang aking ginawa. At doon ako natuto. Wala nagturo sa akin kung paano maging tatay, kundi nakinig lang ako, nakita ko, at inayos ko, at dahil doon, ganito ang procedure ng pagiging tatay ko. Diba? Tatay ko kasi nakakagaw yun eh. Kung ano malampot niya, iahagaw niya. Ganun naman sa mga sinawa ng tatay eh. Inabot niyo yung Kuya Roy, yung palo. Napalo ka na rin pa, siguro maligay ka to. Kasi maligay ka eh. Ha? Si Brother Eugene, palo din. Brother Nick. Ha? Pakain ng Hindi rin. Ha? Ikaw na mapalo. Pamalo na tayo. Okay, so dito, yan yung isang bagay na dapat natin maintindihan at maulawanan. Now, listening. Another sa pakikinig. Listening can control sinning. Yan. Listening ha. Minsan ang pag-aalitan, ang pag-aaway, kapag hindi pinapakinggan ng isa, puro kayo pagkatalo, pauwi sa pagkakasala sa inyo. Now, sabi dito, wherefore, my beloved brethren, sinulat po ni James, chapter 1, verse 19, sabi dito, wherefore, my beloved brethren, so kinakausap mga Kristiyano, let every man be sweet to hear sa pakikinig, maging mahinahon sa pakikinig. Dahil ang mahinahon ng pakikinig ay magiging mabagal sa pagsasalita, magiging mahinahon sa pagsasalita, at magiging makontrol ang kanyang pagkagalit. Di ba? So dito, makikita natin na unahin muna natin, bago humantong sa galit, ito muna. Ito muna. Tapos, at kapag nagawa mo ito, magagawa mo rin po ito na magiging mahinahon sa pananalita. At kapag nagawa mo itong dalawang ito, ay hindi magbubunga ng pagkagalit sa inyo. Yan, so meaning listening can control sinning. Di ba? Kaya huwag natin sasabayan minsan si tatay pag naninil mo. Di ba? Kung ano man ang inyong katwiran niyo yun. Pero hayaan niyo si tatay na natuturo. Sapagkat ang tatay, hindi ko natuturo ng mali. Kinukurik lang po kayo, kaya siya nagsisermon dahil kinukurik lang po kayo. Pakinggan niyo sila. Pagkatapos, tay, sino ba tinutukoy niyo? Si Bunso o si Pamanay? Ay, sino ba kausap ko? Si Bunso? Ay, si Pamanay pala. Ay, come on. So, minsan, ganon. Hintayin natin matapos ang discussion bago po natin ito, Then, not only that, listening can control sinning, and also, listening requires humility. Ito ang mahirap gawin. Yung makinig. Dahil minsan, kapag may pride ka, ayaw mong makinig. That's right. Ayaw mong makinig. Right. So, buksan natin sa Proverbs, sabi dito, Proverbs 21 verse 4. Sinulat ulit ni Solomon, sabi niya, a high look, mapagmataas, and a proud heart, Right. and the plowing of the wicked is sin. Ayan, isa-isa niya natin ito, kung talatang ito, kung bakit ko naisulat. A high look, ito yung outward pride. Mapagmataas. Ito yung tingin niya sa sarili niya, tama siya. Laging nakatingala. Lagi siyang nakapasit. Hindi marunong yumuko. Hindi marunong tumingin sa ibaba. Kundi lagi ito nakatingin sa itaas sapagkat siya ay mapagmataas. Right. Okay. So, dito makikita natin yung tinatawag na a high look. So, a proud
heart naman, ito naman yung inward pride. Okay. Ang inward pride na sinasabi po dito, ito yung nakatago natin sa ating puso, ang reality natin sa buhay. Na kung saan dumidepende po tayo sa ating kakalinuhan, sa ating kaalaman, at hindi nakikinig kalinuhan. Ganon ang mga kabataan ngayon. Right. Nakapag-aral lang, mataas na ang ating That's right. Right. Nakareceive ng diploma, ang tingin nila, sila na ang panganay. Right. Sila na ang tatay. Nagkatrabaho na. Tingnan nyo. Tingnan na, ito ang mga anak eh. Ito ang mga tatay. Si tatay, pag nagkatrabaho yan, ang iniiwan lang niyang pera ay pamasahe. Ako ganun. Ibigay ko sa misis ko, itong posyondo ko. Pamasahe ko, every day, ito, allowance ko. Kapag ako ay natukutan ako minsan eh. Natulog ako, madaling araw, natukutan ako, wala, limas. Bayang bait ko naman, kinausap ko yung driver, sir, ako yung natukutan. Sabi niya, lumang tugtugin na yan. Sabi ko naman, sa tingin niyo kaya ay, hindi ako nagsasabi ng totoo. Ako po yung natukutan at walang kuwanin ko, hindi niyo po, wala. Tapos pinakita ko pa may express na may blade. Ay, binigyan pa ako ng pera. Sabi ka lang, magka-tricycle pa po, ilakas kami na ako eh. May tricycle pa ako. Di, nawalan ako ng wallet. Tapos may glasses pa. Kaya ang buhay ko, nakatapat ako ganyan, nakapawi. Kasi yung glasses niya, kung parang mo nalalas na rin, sasabihin ko sana, huwag mo na idamay ito, makikita yung aking tanong. Dito lang, kahit dito lang. O di ka sabihin, ako, dito ko na lumawa ko, ito na, huwag mo na glasses. So doon ay makikita natin na tapusan, si tatay, talagang ang pera, yun lang. Pero ito mga anak, pag nagkatrabaho, humingi ka sa kanila. Masahe lang iwan. Yan, humingi ka. Subukan niyo humingi sa kanila. Wala. Pero pag humingi sila, grabe, inuhultag si tatay. Nanghihingi pa ng increase. Di ba? Ay, mahal ang hinihin, Hanggang yung 53, no? Ngayon, makakahingi ka ng 50 sa kanila. Maghihintay ka na lang, may kusa kung ikaw ay bibigyan o hindi. Right. Di ba? Ganon katindi. Ang po, yung pagiging proud ng isang ng isang anak, nagkatrabaho lang, naging mayabang na. Pero si tatay, kahit ma-promote ka sa trabaho, hindi siya nagiging proud. Tingnan nyo, subukan nyo ngayon, paano yung tatay ngayon? May naikot ka ba ngayon? Sasabihin niya, wala. Right. Wala. Pero saan napunta ang inyong pera? Tumayo si tatay, pumunta daw sa pader, at tinignan niya, nandyan ang aking pera. Alam niyo yung kung ano yung nasa pader? Diploma. Diploma, litrato, success ng mga anak, ang trabaho, nandyan, at ang sabi niya, andyan. Alam mo ang mga anak, naghihintay sila ng baby, ang pag-uwi ang tatay, sabi sila, makita si tatay bago uwi. Tuwa-tuwa, nakikita mo yun eh, tuwa-tuwa. Ang tatay, tuwa-tuwa din, pag nakita mo na, gusto na umuwi eh. Di ba? Uwi, ayaw mag-overtime, uwi na ako. Gusto makita mga anak ko, lalo na kapag baby, uwi. Ngayon, lumaki ang mga anak, dahil sa pride na yan. Pero sa last time, binisitan niyo rin yung tatay. Di ba? Magiging tatay din kayo, magiging nanay din kayo. That's right. Di ba? Kung paano naramdaman nyo, ngayon, ang pagiging tatay, ang pagiging nanay, kung ano man ang pagkukulang ng tatay nyo, huwag niyong gayahin. Kundi, palitan niyo ito. Di ba? Kung tutusin lang, kung pag-usapan tatay, hindi ko may pagmamalang kay tatay ko. Sa totoo lang po, hindi ko may pagmamalang kay tatay ko. Why? Pero may natutunan ako sa kanya. Right. Yan ang isang bagay na kinuha ko kung bakit ako ay kahit wala na siya, kahit na siya ay mayroon akong nakuha at binaon niya sa akin. So pride, alisin po natin to. Mga kapatid, wala po mangyayari sa buhay po natin. At ang sinasabi po dito, yung the flowing of the wicked, yung salita nyo, the prince flowing,
natin, meaning person who does not know God, even if he does good, is still unclean. Dahil kumukolekta po siya ng mga kasalanan at ang kanyang kabutihan na gagawin, kasalanan pa rin. Nakakala niya ay mabuti ito. Pero hindi. Hindi ito naging mabuti. Pangalawa. Okay, so meaning, dito, the last part ng part 1. A proud heart resist correction. Right? Kapag mayabang ka, umatras ang iyong ano po, may pride ka, talagang ayaw mong magpa-correct. Diba? Ayaw mo tanggapin ng correct. Lagi mo sasabihin, tama ako! Diba? Ayaw mo kasi makinig eh. Ayaw mo makinig. Sabi ko lang, kaya meron ka na narinig na ganitong kadahilan mga anak dahil may napansin si tatay na mali. Okay. So ayaw magpa-correct. Eh ano eh, may pride eh. But a humble heart accept correction. Right. Nakikinig. May kasama pa ng pagduha yan eh. Panghingi ng tawad, sorry po tatay. Okay. Yan. Number 2. The father is a good teacher. Sinabi ko kasi, dito po, ni Solomon, sabi niya, for I give you good doctrine. Ito yung una niyang natututunan sa tatay niya. Prinsipyo ang pinag-uusapan po dito. Good doctrine is a gift. So meaning it is from God to guide us, to protect us, and to help us grow. So that teach your children a good doctrine to have a good children. Kaya ito ang kanyang inadapt dahil mayroon siyang natututunan po dito. At dahil ito ay kanyang kinuha at gusto niya rin itong ituro sa kanyang mga anak. Ang resulta, magkakaroon ng magandang ugali ang mga bata. So dahil po dito, sabi nito, that teaching is meant to train them to live wisely and to obey God. Therefore, according sa Proverbs 22:6, sabi po niya ni Solomon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga kababata, mga bata, sabi ganon, nandito kayo sa position as a child. At ang pagtanda ninyo ay magiging tatay din po kayo. At ang natututunan niyo po sa training ng magiging child ay hindi mawawala sa inyo at yun ang ituturo po ninyo ulit sa mga batang i-train, tatanda, at magiging teacher ulit. Ang natuturuan ay ang kanyang anak hanggang sa kaapu-apuhan ay darating po itong may henerasyon na ito at hindi po mawawala. Tagubilin po yan ni King Solomon. King Solomon. So meaning, a godly father teaches godly things. Diba? At yan ang kagandahan ng isang Kristiyano tatay. Diba? Kapag Kristiyano tatay mo, maka-Kristiyano katuruan ang ituturo po sa inyo. Mga kabataan, Kristiyano kayo ngayon. Huwag niyong kakalimutan. Ang pagiging Kristiyano, mahalaga po. Pangalawa, sabi po dito, do not forsake what is right. Dahil sabi po dito sa Proverbs 4:2, hindi ko pa nakita, chapter 4 verse 2, sabi dito, for I give you good doctrine, kasunod po noon, forsake ye not my law. So dito, kung ano ang tama, huwag niyo po itong kalimutan. Yeah? Huwag ninyong kalimutan. Because obedience brings right direction. Disobedience brings distraction. Gusto niyo magiging matinong inyong buhay? Matutunan niyo sumunod sa inyong mga magulang. Sapagkat ang gusto lang ng inyong mga magulang, maging tama ang inyong direksyon. Nagdesisyon kayo ng mali, ang unang maapektuhan, nanay. Ayaw niyang makabalita na ang kanilang mga anak ay napahamak sa lalo na kapag malayong lugar. Hindi makatulog po yan. Di ba?
At minsan, kung ano yung ano, minsan yung agency, magagalit, pupuntahan ka niya, susugugin mo yun, kapagalit. Di ba? At mga ganun po. Kasi, hindi makatulong ang mga magulang kapag ganun po. At gusto nyo maging matagumpay, obedience. Ang pagsunod ay ang napakahalaga po sa lahat ng bagay. Tingnan nyo po ha. Kanina, bago ako umano, nakita ko sa YouTube yung iba't ibang bansa na disiplinado, marunong sumunod. At ang sabi ko, napakabilis, napakaayos. Yung traffic, napakaganda. Yung pagtawid, ay napakaayos. Sabi ko, napakaganda. Sana minsan, naging ganito ang Pilipinas. Ano yung problema sa Pilipinas? Disobedience. No parking, nagpa-park. Basura dito, basura doon. Yung flood control, sinisisi ko doon sa ano po. Totoo naman na yung flood control problem natin. Pero minsan, ang nagiging cause, basura. Di ba? At ito yung disobedience na nakakasira minsan sa atin. At ang obedience po ay nakakapagdala sa atin ng tamang pong direction sa buhay ng mga mananampalataya. Gusto mo mabuting maging mabuting anak? Gusto mo maging masamang anak? Obedience and disobedience. Yan po ang magdadala sa buhay ng mga kabataan. Pangatlo, ito last. Hipas, hindi pa pala last yan. He passed on what he learned. Ayan. Sabi kasi niya sa verse 3, sabi niya ni King Solomon, for I was my father's son. Ito ha, ini-introduce niya, yung natutunan niya ay mula sa kanya tatay. Sabi niya, tender only beloved in the sight of my mother. Sabi niya sa verse 4, he taught me also. At tinuruan niya ako kung ano yung itinuturo ko. Yun po ang itinuro niya sa akin. Sabi niya, and he said unto me, let thine heart retain my words. Tingnan mo, binili ni David sa kanya, sabi dito, and said unto me, sabi ni King Solomon, sa tatay niya, ang sabi ng tatay niya sa kanya, let thine heart retain my words. Oh, mga kapatid, yung pinatubilin ko sa iyo, yan ang ingatan mo. Si David nagturo ng tama sa buhay ni Solomon, kaya ang buhay ni Solomon ay naging tama. Naging matalino siyang hari. Pinakamatalinong hari sa panahon na yun ay si Solomon dahil ito ay natutunan niya sa pakikinig ng sa tatay niya. So meaning, wisdom is meant to be passed from generation to generation. Alam mo kung bakit ka nagiging mabuting anak? Dahil yung tatay mo marunong makinig. At gusto mo rin magkaroon ng mabuting anak, ituro mo sa kanila ang tamang turo na natutunan mo sa kanila. At yung mga bagay na yan ay dadalhin ko nila. Natutuwa nga ako minsan Merong isang tatay na nakausap ko, sabi niya, ano siya backslider tumalikod sa Panginoon. Then one day, nakita na lang namin, naging bisita namin dito. At ang sabi niya, ayaw na lumaki kanyang mga anak na malayo sa Panginoon. Nakita niyo yun? Napakaganda, ano? Ang kanyang intention ay mapabuti ang kanyang mga anak. At tama ang kanyang naging desisyon. Sapagkat wala man siyang kayamanang ibibigay. Diba? Wala man siyang magandang pera. Pero mayroong magandang salita ng Diyos ang pwede niyang ipamamana. Diba? At ito yung pagnanais. Alam mo mga tao ganito kapag ang kapag ang bata hindi marunong magsaing, hindi marunong magluto, hindi marunong maghugas ng pinggan, nakakatakot iwanan ng mga magulang. Tama, walang alam. Magugutom. Senyorita. Ayan. Diba? Magugutom. So ang kailangan sa mga batang ito ay matuto at i-apply ang natutunan. Marunong magsaing, marunong magluto, marunong maghugas ng pinggan. Application ang kailangan para po ay maging tama ang direksyon ng mga mapag-iiwanan po. So meaning, godly teaching is our family duty as a father and our primary spiritual responsibility. So, ito yung mga tatay na dapat natin magturo tayo. Tatay kaya ka tinawag ka tatay, leader, meaning responsibility at ang duty ko ay nakakabit po sa akin. Pangapat,
commandment and live them. So dito, makikita natin sa verse 4, and he taught me also and said unto me, let thine heart retain my words and keep my commandments and live. Dito sa talatang ito ay inulit at niremind po tayo ni Solomon sa talatang ito na ang dapat ay manatili po ang natutunan at ipamuhay po ito kung ano ang natutunan. So wisdom, sabi ko dito, wisdom must be kept in the heart. So meaning thy word have I hid in mine heart that I may not sin against thee. Alam niyo, kung baon ninyo ang katwiran, hindi kayo magkakamali kailanman. At yan ang pinagubili po sa atin ni David. Ito si David ang sumulat po nito sa Psalms 119 verse 11. Alam niyo po ang Book of Psalms, si David, majority, David ang sumulat po ng Book of Psalms. At after ng Psalms, Proverbs, ito na po si King Solomon na sumulat. At dahil po dito, ito yung mga natututunan. Alam mo, pinakamahabang libro sa Bible ay ang sulat ng tatay. Book of Psalms. Si Tatay David. Sabi nyo? At dahil po dyan, ito yung natututunan. At naniniwala ako si David ay ang pagiging tatay niya, pagiging responsable tatay niya, ay ipinasa niya ito kay King Solomon. Right. Correct. Then sabi ko dito, obedience brings long life. Alam niyo, ito ang promise ng Diyos. Hindi niya ito promise sa tagay, promise niya sa mga bata. Alam niyo, may mga kabataan ngayon ang iiksinan ng buhay. Tignan niyo, reviewin niyo ang buhay nila. Mga suway na anak. Mga may bisyo. Mga ano po. Alam niyo doon sa amin ito Wednesday, may pumunta sa aming barangay at mga ano po, kapapangisan. Isa, na na-aksidente po, gagraduate kahapon. Alas 12 ng hating gabi ay paspas ang ano po, ang kanyang pagmumotor. At yung isa naman ay nabitin sa pag-inom ng alak, bibili ng alak. Parehong lasing. Lasing yung ano, kainom lang, bumaba, pumunta sa San Isidro, pagkatapos ay umakyat ulit. Pag-akyat niya, ito naman isa, nakapitbahay namin, kakabila, nag-inom na sila, then nalimutan ng ano, parehong kabataan ha, 25 years old, like something like that. Graduating, criminology. Graduate. Sabado, gagraduate, kahapon graduate, namatay Friday. Siya, bakit naiksi ang buhay? Noong napag-alaman ko, matigas ang ulo. Di ba? Inipigilan ng magulang na huwag uminom. Uminom. Katigasan ang ulo, bakit tumiksi ang buhay? Buksan natin ang Ephesians 6:1. Tingnan natin, paano madagdagan ang buhay? Gusto nyo bang huwag matigas ang ulo? Kailangan maging masunurin po tayo. Sa Ephesians, chapter 6, verse 1 to 3. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise. Meaning, may kalakip na pangako po sa mga mabubuting anak at masunuring anak, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Now, gantimpala ang ibibigay sa inyo ng Diyos kung kayo po ay magiging mabuti at masunurin sa inyong mga magulang. So, obedience brings long life. Okay, now, it teaches that obedient parents, sabi dito, that the obedient parents, okay, tingnan ko muna ito. Bakit wala sa akin? Nandito. Yung isa, wala. Sabi dito, sa talatang ito, gusto ko lang ipakita. Obeying parents is morally right and it is extension of honoring God. Tingnan niyo po kung kayo ay makakristyano kabataan, kung paano niyo ginagalang ng Diyos, ginagalang niyo rin. Kung bastos kayo sa inyong mga magulang, bastos din kayo sa Diyos. So yun, reflection po kasi ang ating paggalang sa kanila.
ibigin ng Diyos? Paano mo igagalang ng Diyos kung yung kapwa ay hindi ka marunong gumalang? Di ba? Kung mahal mo ang Diyos, pangalawang kautusan, mahalin mo ang iyong kapwa. Right. Pero pag hindi mo minahal ang ikalawa, paano mo nagawa ang one? O di ba? Right. Paano mo nagawa ang one? Okay. Dito po, sa obedience brings long life. True wisdom is not only by what we know, but in how we live. Tingnan niyo po sa estudyante, sa eskwelahan, tinuturo ang math, English, science. Now, paano mo malalaman na sila ay natuto? Sige nga. Ang ibang teacher, ginagawa by examination. Pero sa examination, memorization po yan. Tama, memorization lang. Meron. Pag-imayin na ka sa memory, bagsak ka sa exam. Pero kapag matala sa memory mo, perfect ang yung exam. Right. Tama? Tama. Ganon. Sa tagal ko namin lang yung teacher, ganon nang na-observahan ko eh. Magaling yung memory ng umaga nito. Perfect na exam. Magaling. Pero yung isa, wala, ano lang, average lang. Pero siya yung, ano po, may tiyaga at natuto po. Hindi na yung isang bagay na sinasabi ko dito. Hindi lamang yung alam natin. Memorize natin. Pero dapat po, alam po natin ito, ipamuhay. Okay. So the last one. Amen. So meaning of it, doon ko pala nilagay. The last one. Getting wisdom is to gain understanding. Sabi niya ni Solomon, sa verse 5. Verse 5 get wisdom. Ano muna? Wisdom. Get understanding. Forget it not, neither decline from the words of my mouth. So meaning, sinasabi talaga ito ni Solomon sa kanyang mga anak. Hindi po niya dinaan sa sulat. So ang pagtuturo, hindi po love letter, hindi po text, hindi po messenger, hindi po Facebook. Direct contact, personal declaration, personal ano tawag doon yung sa school kapag online, tawag doon ay online. At dito po, sabi dito, decline from the words of my mouth, face to face. That's right. Huwag niyong karanin sa Facebook. Huwag niyong karanin sa Messenger. That's Huwag right. niyong karanin sa text. Pero sabi mo sila, Derek, Right. ang gano'n. Sapagkat, tingnan nga, ahagisa, pwede naman yung iutos. Kaya, David, pagkano na kailangan, sabihin mo na sinabi ko ito. Di ba minsan kasi gano'n eh, pag magkagalitan mag-asawa o magkagalitan na sasabihin, wait lang, sabihin mo si tatay, kakain na. Sabihin naman na, ay tatay, sabihin na kakain na. Sabihin mo kay nanay mo, busog ako. Nanay, busog daw si tatay. Anak, sabihin mo, pag hindi, ipapakain ko sa aso. Sabi naman anak, sayang naman yan. Kunin mo, dali ko rito. Ganon eh. Pero face to face, mga kapatid. Pag masama loob nyo, huwag sinukalan sa Facebook face to face. Hindi face to book. Hindi po yun. So yan ang kailangan po natin. So wisdom must always be sought. At ito po dapat ay hinahanap po ito palagi. Sapagkat get wisdom, get understanding, wisdom does not come by accident. It must be pursuing. Ano po ito? Ginigain. Hindi po ito na kung saan ay nalagdag ka mula sa langit. Wisdom na. Hindi ito na kung saan ay pagbukas mo ay wisdom na. Napulot mo kung saan. Hindi. Ito po ay pinag-ano po dahil dapat sinasagawa po ito. Another thing, do not forget to turn away from my words. Kasi sabi dito, decline from the words of my mouth. Neither, or forget it not, neither they come. So the danger is not only ignorance, but forgetfulness. Yan ang delikado sa disobedience. Yan ang delikado sa mga anak. Hindi sila ignorante sa mga bagay na ito. Yung children obey your parents, hindi sila ignorante. Ang problema, bata pa, malimutin na. Hindi pinamumuhay.
ito po ay dinideklara nila na nakusala, hindi nila alam. Sa ating conclusion, I would like to call the attention to po sa ating mga tatay, sa ating mga anak, sa miyembro ng iglesia nito. Wisdom, sabi ko rito, wisdom is the one of the greatest treasure we have received. Why? Sapagkat yan ang isang bagay na gustong i-implement o gustong ipakita po ni King Solomon sa mga kabataan. Yung wisdom na mayroon po ito. Ang wisdom na sinasabi po dito ay hindi po yung don't just admire wisdom. Kunin mo ito. Tingin! Di ba? At ito yung mahalaga. Ano yung natututunan mo? I-absorb mo. Kunin mo. Sayangin. Diba? Gusto mong ipapapakinabang. Kung napapakinabangan, kunin mo. Don't just hear the truth. Narinig mo ang katotohanan. Narinig mo ang katuruan. Then, sabihin mo ito sa iba. Ituro mo ito sa iba. Ano po yung reflection ang natutunan mo? At yung wisdom, don't just know God's word. At hindi lamang ito nakukuha sa salita ng Diyos, kundi ito rin po ay naipamumuhay ng ibig sabihin, nakinig ka at natutunan mo ito. So the last one, a wise life begins with wise listening. Are you a wise child? Are you a wise father? All the members, are you a good listener? Be a wise man, a hero, and a good faithful, serving to God. Let us pray. Panginoon, salamat.